Yo, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, sa vlog na to, ay isi-share ko naman po sa inyo kung ano na po yung nangyari sa akin o ano na po yung meron sa akin na dating wala bago ako mag-Japan at ngayong nasa Japan na ay halos 4 taon na ako nandito. So, ano na ba yung masasabi nating sariling sa atin na? So, ito mga kwento, meron po akong ipa-flash na mga picture dito sa screen. Makikita nyo dyan. So, yan po yung mga picture namin noon nung hindi pa ako nag-apply sa Japan. So, talaga masasabi ko, nasa laylayan tayo ng lipunan. Yung bang isang kahig, isang tuka. Hindi ko naman sinasabing sobrang hirap. Tamang masasabi ko lang na kapos sa pera. Parang ganon. Kasi that time mga kwento, no? So, bali... way back 2016 po mga kwento, meron na po akong isang anak noon and then buntis pa si Mrs. Aking bunso. Tapos ako nga ay isang street dancer dati, nakiki-contest, sumasayaw, tapos nagtuturo ng sayaw hanggang sa meron may pundar na isang motor. Kung makikita nyo dyan, meron may pundar na isang motor na siyang ginagamit ko sa aking pagtuturo ng sayaw sa iba't ibang bayan. Ngayon, dahil sa seasonal naman yung pagtuturo ng sayaw, so lumalaki na yung aking pamilya. So, mas kailangan ko lang kumita ng mas malaking pagkakakitaan. Kaya nag-decide ako na mag-abroad. So, bago yung mga kwento, no? bago yung spot na yon, i-share ko din po sa inyo yung dati naming bahay. So, yung before na ako mag-Japan at ngayong nasa Japan na ako. So, ito mga kwento, unaan ko na po kayo. Disclaimer lang po, hindi ko po ito pinagyayabang o ipagyayabang sa mga taong makapanood ng video na to. Gusto ko lang pong mas mabigyan ng motivation yung mga taong nag-a-apply o nangangarap na mag-Japan. Mas gusto ko lang mabigyan ng pag-asa yung mga taong hindi na-select ng una, pangalawa, pangatlong ng Japanese interview. At gusto ko lang talaga mabigyan ng PC yung mga taong na naiinip na mag-apply sa Japan. So yun lang po talaga ang purpose ng video na to, kung bakit ko gustong ma-flex yung mga bagay-bagay na dating wala sa akin na meron na ngayon, na mas lalo silang ma-inspire sa kanilang ginagawa. Ito mga kwento, kwento ko lang. Kasi that time, mga kwento, way back 2016, 2017, ay buntis misis. Kami po ay nangingitira pa lang sa aking magulang. Dahil ang bahay namin medyo kaliitan lang. So yung naging kwarto namin ng aking misis at ng isang anak ay halos isang di pa lang po yung mga kwento. Isang di pa lang po talaga. Tapos ang luwang po talaga ngayon ay halos wala pang 100 meter talagang sardinas po kami kumatawag. Sardinas po talaga yung naging higaan namin. Nandun na yung damitan namin. Ganun po liit yung aking naging kwarto hanggang sa sabi ko nga meron akong dating isang motorbike na ibinenta ko yan. Kasi nga napag-isip-isip ko na lumalaki na pamilya ko, kailangan ko nang humiwalay. And then kailangan ko na rin ng malaking pagkakitaan. So makikita niyo yung mga kwento talagang kubo siya, as in kubo. Kugon kung tawagan sa Ilocano, yung dingding ng bahay namin ay lawanit. Yung pintuan ng bahay namin as in plywood, di pa kasi isang sipa mo lang talagang mawasak na. And then yung luwang ng bahay na yun ay halos talagang dalawang dipa lang talagang masasabi ko na. And then that time, naalala ko noon talagang sobrang lakas ng ulan. Hindi ko alam kung paano sasapuhin yung mga tulo ng tubig galing sa bubungan namin dahil nga sa kugon o yung parang tumatagos sa aming bahay. Talagang tas kapapanganak ng misis noon. So talagang dun as in mga kwento, dapat talagang pagtanto ko talagang hindi pwedeng ganito na lumalaki ang pamilya ko na ganito yung magiging sitwasyon namin. Talagang naawa ako sa sarili ko, naawa ako sa pamilya ko. Pero kahit ganun pa man mga kwento, talagang laking pasalamat ko sa aking mga magulang kahit pa paano talagang tinulungan pa rin nila ako may tayo yung kubo na yun. And then talagang yun ay masasabi kong sa akin at hindi ako nangungupahan. Yun ang importante doon mga kwento. Hindi pa tayo nangungupahan. Yung mga kwento nung after ng trahedya na yun, talagang sobrang lakas ng ulan at parang yung loob ng bahay ay mayroong agusan ng tubig. Talagang hindi ko alam kung saan ko sisilong yung mag-ina ko noon. Talagang as in napayuko ako. Talagang natulala ako sa nangyari sa akin. Kaya sabi ko sa sarili ko gagalingan kong mag-abroad. So yung mga kwento, nag-decide na kami mag-asawa na umalis na ako ng bansa at mag-apply na dito sa Japan. Yung natitira kong pera ay siyang gagamitin ko sa pag-apply. So, ito mga kwento, i-share ko lang po sa inyo yung nangyayari sa akin sa pag-apply. Hindi na po ganun kadali ang napagdaanan ko bago ako totally nakapunta dito sa bansang Japan. Kasi ito mga kwento, unang interview ko noon sa isang shipyard o sa magpipintura ng barko.
So dahil sa 25 tao may interview at ang makukuha lang ay 6. So marami ang lalagapak. So unang interview po noon ay hindi po tayo pinalad. So hindi po pinalad doon na makuha ng Japanese employer. So sabi sa akin ng agency, so babalik na lang ako pag mayroong upcoming interview. So ngayon, after 3 months, tumawag po ulit yung agency sa akin. At sa naman po siya, pizza box naman po siya, ang paggawa naman ng pizza box, ang doon ang po line up. Ngayon, dahil nga sa after 3 months at pasunod yung aking medical, so kailangan ko ulit mag-pre-medical ulit para ma-sure sa loob ng 4 na buwan ay wala akong naging sakit. So gagastos naman po tayo, and then sa pamasahe na naman po. Gumastos ulit ako, nagpa-medical po ulit ako. So, nagpa-line up ulit ako sa ganun nga sa paggawa ng pizza box. So, dito naman, naalala ko ng mga kwento, no? So, ang naka-line up naman po nun ay 22, pero ang kukuhanin nila ay 3 tao. Ha? Grabe nung kakahigpit eh. 22 na tao kami, no? Tapos 3 tao lang kukuhanin. Pangalawang pagkakataon, mga kwento, hindi po ulit ako pinaalad. Ha? Sa tunay po. Alam po ng tropa ko to. At 3 lang huy kukuhanan, tapos 22 na tao ang nakasalang na ma-interview. So, hindi po ulit tayo pinalad. Ito mga kwento, ito na po yung, ito nga yung kawalishi, ito na po yung last na naging na-interview ko. Ha? After ng 4 months ulit, pinabalik po ako ng company, ng agency para sa upcoming interview dito sa company na to. Ngayon sabi sa akin ng agency, sir, baka gusto nyo ulit magpa-line up sa upcoming interview. So, pumayag uli ako. Kasi nandito na ako sa isang hakbang na lang talaga, as in tapos na lahat tapos na lang yung pag-aasikaso ng papel, pag-a-apply, yung gastos, yung medical, tapos na po lahat yun, isang hakbang na lang, sabi ko sa sarili, isang hakbang na lang at matapakan ko na ang bansang Japan. So hindi ako give up, hindi ako napanghinaan ng loob, nagtiwala pa rin ako sa sarili ko, kumapit talaga sa pangarap na nalik ko sa taas. Sabi ko sa sarili ko talaga, bago dumating yung final interview na yung mga kwento, yung itong Kawanishi nga, ay talagang nag-research po ako. Talagang inaral ko na po lahat. Yung kultura ng Japan, kung anong meron sa Japan, kung anong matututunan ko sa Japan, yung mga maaaring may tanong sa akin ng mga Japanese employer, yung mga hindi ko nasagot nung nakaraan, yung mga medyo walay na sagot ko nung nakaraan. Inaral ko po lahat, as in talagang nag-research po ako. Nagtanong-tanong po talaga ako sa mga taong nandito sa Japan. Talagang nagtiyaga ako. Hindi na ko yung kagatsin dati, hindi ko napaghandaan yun nung sinabi sa akin may final interview na, nagpunta lang ako ng Maynila, nagpunta lang ng agency, and then nagpa-line up ako, and then yung sagot ko medyo wala So hindi yun yung maratawag na hindi pinaghandaan. Nung pangalawa, siyempre sa akala ko sa sarili ko, para talagang ganun pa rin mga. Pero nung ikatlo na, pangakwento, yung ikatlong interview na talagang as in, nag-aaral na po ako, tapos nag-research na talaga ako, tinulungan ko yung sarili ko. So ngayon nga, bali 20 kami at 8 kukuhanin. So napasama na tayo sa 8 tao na napili ng Japanese employer. And then naalala ko ng mga kwento nung sinabi pangalan ko na ako pa ngayon number 1 na selected na ako. Sinabi ng mga, kasi in-announce sa harapan namin paglabas ko ng pintuan ng agency, talagang as in nag-paid off lahat ng aking pagod, lahat ng aking paghihirap sa pag-a-apply. As in talaga napayes ako, talagang maluha-luha pa ako kasi siyempre Japan to di ba? Napakahirap pasukin ng Japan dahil napakaraming gustong mga Pilipino ang makapag-apply at makapagtrabaho dito sa Japan. So isa po ako sa pinalad, talagang as in sobrang pasalamat ko sa taas. Talagang as in talagang sa taas ang unang si Panginoon po talaga ang unang na pasalamatan ko. Kaya ayun, dire-diretso hanggang sa after ng 7 months na pag-process, pag-aaral ng Nihongo. So, nandito na sa Japan. So, after ng 3 years, kasi mag-4 taon na po ako dito. After ng 3 years, ano na ba yung may share ko na sabi kong naipundar ko. Ito mga kwento, ulitin ko po, hindi ko ito ipinagyayabang. Hindi ko ito, gusto ko lang talaga mabigyan ng inspiration yung mga taong nag-apply dito sa Japan. Ganun talaga mga kwento. Hindi ko sa lahat ng bagay ay madali nating nakukuha yung mga bagay-bagay na gusto natin. Talagang darating at dadaan tayo sa mahabang proseso, darating at dadaan tayo sa masalimuot na pagsubok. Talagang susubukin tayo ng pagkakataon kung hanggang saan tayo, kung gigib up ba tayo o hindi. Kaya ako sa inyo mga kwento,
kung kayo man din ay kagaya sa pinagdaanan ko na isang beses, dalawang beses, tatlong beses na hindi na-select ng Japanese employer, wag po kayong give up. Dahil isang hakbang na lang isang hakbang na lang nandiyan ka na. Kung ikaw ay hindi na-select ng una, pangalawa, aralin mo lahat ng dapat mong aralin. Aralin mo kung anong meron sa company na to. Aralin mo yung disadvantage. Aralin mo pag mag-research ka. Ako rin mga kwento, so napakarami ko talagang napagdaan ng pagsubok. Nandiyan yung kaliwat kanan ng utang ko. Nandiyan yung napapahiya ako sa kamag-anak ko pagka humihingi ako ng pera. Nandiyan din yung mga walang taong naniniwala sa ginagawa ko. Pagod ko, yung hirap ko, yung puwet ko, yung gutom ko habang nag-a-apply ako. Lahat po yan mga kwento, as in napagdaanan ko po talaga lahat yan. So, para sa mga taong talagang positibo at desidido na makapagtrabaho dito sa Japan, huwag po kayong give up kung kayo po ay isa sa mga tao na nare-reject. Malay nyo, parang sinusubok lang po kayo ng pagkakataon ng panahon. Kaya kung ako sa inyo, mas galingan nyo, mas ipakita nyo abilidad nyo. Mag-research po talaga kayo. Yun po talaga ang key dyan. Mag-research po talaga kayo. Ngayon, mga kwento, isi-share ko lang po sa inyo. Madrama na tayo eh. Pero tunay po, tunay. Ito mga kwento, isi-share ko lang po sa inyo itong bahay na pinapagawa namin. Ongoing pa rin po siya, pero sa ngayon ay pina-stop po kasi dahil mas merong kailangan na unahin. Ngayon, i-flex ko sa inyo mga kwento yung bahay namin ngayon. Uunahan ko, hindi ko pinagmayabang ito. Gusto ko lang ma-inspire yung mga nanonood, yung mga nangangarap na magpunta dito sa Japan. Yan po mga kwento yung paunti-unti na proseso ng pagpapagawa ng aking bahay. Paunti-unti na proseso na hanggang sa maabot na yung bahay na yan. So, sa ngayon, pinatigil ko nga muna dahil nga sa medyo may kailangan unahin. So, yung mga kwento, hindi pa tapos yan. So, yan. After ng ilang taon ko ba rito, sa tatlo taon kalahati, mag-apat taon na ako. Yan na po yung naipundar natin at patuloy na nababago ng ating kapalaran pag nung tayo napunta rito sa Japan. Kaya kayo mga nangangarap, sige, diretso nyo lang. Huwag kayo makikinig sa ibang tao na hindi nagtitiwala sa ginagawa ninyo. Kaya, dahil pasasaan din at pasasaan, makakapunta kayo rito hanggat naniniwala kayo sa sarili nyo, kumapit lang kayo sa pangarap na nalalag sa Panginoon. Yan po mga kwento, yan po yung bahay na ongoing na pinapagawa ko. Ayan, di ba? Mayroon tayong natawag na sariling sa atin dahil dating wala, as in dating kubo talaga, as in kubo lang na talagang tumutulo pa sa sobrang lakas pagka malakas ang ulan. Tapos dalawang dipa, nandiyan na yung banyo, nandiyan na yung salas, nandiyan na higaan namin, sama-sama na. Pero ngayon mga kwento, nakita nyo ng bigay sa atin ng Panginoon, no? Ang hinihiling ko lang itong mga kwento, ang gusto ko lang na mapahaloblak ko yung bahay namin, malagyan ko lang ng yero yung bubungan namin. Pero higit pa doon ang binigay sa akin ng ating Panginoon. Tunay, higit pa doon ang binigay niya sa akin na yun lang, ang gusto ko lang po, ganun lang talaga eh. So, hinigitan niya yung hinihiling ko para sa aking mag-ina. Ganun po kabait ang ating poong may kapal. Kaya, sa lahat ng nag-a-apply, wala pong mabilisang paraan sa mga bagay-bagay na gusto natin makuha. Lahat may proseso, magtiyaga at mag-antay, magtiwala kayo sa taas at kumapit sa inyong mga pangarap. So, hanggang sa muli, salamat.